Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa atong episode dinhi sa inyong konseho karon kundi nato makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpadangat sa ilahang mga gipanghingusgan nga mga ordinansa ug mga programa alang sa kayuhan sa kinatibuk-an dinhi sa atong dakbayan. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ni Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o yung man sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karong episode nato sa ako na sa tong inyong konseho karon na dili basta-basta atong makauban dinhi murag kapila na usab kita no nimbalik si ato ang makauban karon na sanglit daghan siya ga itaho ngadto sa ato ang mga katawhan og ingon man mga developments usab dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato makauban karon ato ang majority floor leader ingon man ang chairman sa Committee on Subdivision and Land Estate ug ingon man Urban and Rural Poor and Housing Development Attorney Edgar Cabanlas. Attorney, welcome sa ato ang programang inyong konseho karon ug mong pagpanimbaya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Salamat George, salamat may buntag, salamat sa panahon nga inyong gihatag kanamo. Membro sa konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May buntag sa atong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, sa atong palangga nga mayor. Makugi nga mayor sa Dakbayan, Clarix Oy, sa atong kanhi vice mayor. Karon ang maabtik nga kapitan sa Carmen, Kikang Oy. O mga kauban nato sa konseho, ang atong vice mayor, Bibot Rodriguez, the presiding officer of City Council, the 28th City Council, o akong mga kauban sa atong Karamabaha sa Binisaya ka na sa konseho. Yes. Istoryahon. Anyway, atong i-mention ang atong mga membro sa konseho para walay magmahay. Dugang ilang, basin doon ako'y malimtan. Unahan na ito ang First District, Konsehal Lordan Swan, Konsehal J. Rua Pascual, Konsehal Amy Moreno, Konsehal Roger Abaday, Konsehal George Guking, Konsehal General Caliso, Konsehal Bernie Esparcia. O sa 2nd District, naa sila ni Konsehal Evie Imano, Konsehal Girly Balaba, Konsehal Malo Serinia Gaani, si Konsehal James Judith, Konsehal siapa? Ayan Mark, Manakaya. Yes. O ako Konsehal Ed Cabanlas, Konsehal Ian Achas. Of course, nga akong palangga nga konsehal, Konsehal Suset Magtahas Daba. Okay na? Kumplito ba? Yes, nakomplito na to. Magmahay. Nakomplito na to. So, attorney. Salamat sa panahon na I hope we will be giving more information. This is part of our information drive and education to the people of Cagayan de Oro. From time to time, we will inform the people the going-ons inside the City Council of Cagayan de Oro. As public servants, this is part of our duty and obligation to properly inform our people of the developments of the city. That's right. No, ilabi nang matag simana gyud, grabe ka fruitful ang ato ang 20th City Council with different mga legislations, programs nga ato ang napasar din sa 20th City Council. So angay lamang no nga ato mapahibalo nga to sa ato mga suking tipaminaw tiglanta ato mga kauban dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro unsay mga gipaningkamutan no sa ato ang mga konsehalis dinhi sa Dakbayan. Well, anyway, speaking of fruitful nga semana kagawad, kanito nakalabayng adlaw nga Lunes ano na usa ni sa inyo usab nga natakal ang kamahinungdanon usab no sa pag pag-develop no o
hatag og dugang siguro panawagan ngadto sa mga ahensya, ilabi na sa kaap ug man sa national government, talking about this kining lagindingan na airport development. So usa ka sa mga proponent gani, usa ka sa kining naghimo gyud og ordinansa or kining proposed ordinance, no, nga imuhang gipasaka dinha sa 20th City Council sa pagpanawagan ilabi na sa inyong usab nga kinini ang sa sangguniang panlalawigan, no, and of course sa national agencies nga panawagan sa ilaha alang sa maong development. Can you tell us more about this, attorney? Kani mo, George, ang atong Lagindingan Airport is intimately connected with the city of Cagayan de Oro. Yes. Kaya kung atong mahinumduman, ang airport kaniadto naaman sa Lumbia. Lumbia, yes. Pero lagi kay tungod sa kadako na sa Cagayan de Oro and the surrounding areas, cities, municipalities, and other LGUs nga ni avail sa services sa atong airport sa Lumbia kaniadto nagdako na ang demand. Yes, ang pasahero nagkadaghan. Sumo ka na nga gibalhin dito sa Lagindingan. Yes. But kung imong tan-awon, ang majority sa passengers nga ni avail sa services sa Lagindingan Airport ang katawhan sa Cagayan de Oro. Yes. Kani man lagi ang bulk sa economic activity sa Region 10 sa Cagayan de Oro. So, mao kana nga gikinahanglan nga atong bantayan nga og atimanon og atong obserbahan kanunay kung unsa ang sitwasyon sa Lagindingan Airport. Yeah. Try maka-epekto kini sa dagan sa ekonomiya sa atong dakbayan. Yes. Now, atong naobserbahan kani adto nga ang Lagindingan Airport was constructed when the ideal capacity at the time was around mga 10,000 passengers or mga 100,000 passengers a year. Inana, okay balo kung pila gyud ang gitarget nila kaniadto. Pero tungod kay dugay minahuman, nitaas ang demand. Yes. Pero ang istruktura sa atong dili na sa fit sa design. Dili na sa fit sa demand karon panahon yes, sa niadtong panahon na nga nahuman siya. Yeah. Nilabay ang pila ka mga katuigan, nagkagrabi ang demand sa kini pasahero, ang kadaghanon sa pasahero. Nagkinahanglan nga ang airport dako na gyud pag-ayo. Gani hasta gani ang iyang kanang iyang runway kina itaasan pa na para maka-accommodate sa mga dagko nga mga eroplano. Og wala kana karon na sitwasyon. Busa kung imo obserbahan karon kung anak sa airport, grabe kay kayo kapiot. Og muraog nag-antos ang mga pasahero nga mogamit sa atong Lagindingan Airport. So mao kana nga kung atong tan-awon ilabi na sa dinhi sa ato sa Cagayan de Oro, we are one of the fastest growing city in the Philippines. Dinhi sa Region 10 sa Mindanao, I think sa growth rate nato sa mga GDP kanang gross domestic product, kita ang highest Cagayan de Oro. We are the gateway to Mindanao. Yes. We should recognize that. Number 1 kita sa mga sa bulk sa mga turista, sa kadaghanon sa turista nga mobisita dinhi sa part sa Mindanao. Og so therefore ang kanang nga airport dako kana kaayo siya og role nga iyang i-play in this interaction of activities. So wala kana lagi kulang, sige lang ta pakabati nga ilang ang nakabati kita kanito, sige lang na balik-balik nga ang DOTR kani nga DOTC, Department of Transportation and Communication, including the Civil Aviation Authority, ang CAAP, naingon na nga ilang expand. One time dunay plano nga expand but the money wala ang kwarta nga para unta sa expansion sa atong airport dito nakapaingon sa laing nga syudad. Yeah. So
delay na gid kay sa tanan ang expansion sa atong Lagindingan Airport. Gahapon, adatong Lunes, nag-special report ako nga kinahanglan nga mo take action ang City Council, ang Dakbayan Cagayan de Oro. Kay dili lamang kining obserbasyon sa City Council. Dili lamang ako kining obserbasyon sa usab kini sa atong mayor, Clarix Oy. Nga nakita namo nga kinahanglan nga mo respond kita sa unsa man ugaling magkakitabo sa airport. Kailangan mamati kita o we should react immediately kung dunay mga kakulangon o maghimo kitag mga lakang matubag kini nga mga kakulangon. And usa kini sa paagi kaga tong miaging Lunes nagpapasar kita usa ka duha ka resolution. Ang first resolution gi-urge nato atong giawhag ang DOTC, ang Department of Transportation sa pag speed up and facilitate the immediate expansion sa atong Lagindingan Airport. Yes. And kay kung ila ka ng buhaton, dako ka na kayo nga makatabang. In fact, kung ila ka ng buhaton now, mas dako pa unya ang atong gross domestic product for Cagayan de Oro alone. And the growth of Cagayan de Oro is also the growth of Misamis Oriental, the growth of Northern Mindanao. Yeah. O nga ikaduha nga resolution nga atong gipasar kagahapon, ani atong Lunes, atong gihangyo ang uban ng mga LGUs nga nagsurround sa Cagayan de Oro. Yes. Nga nagsurround sa Lagindingan Airport. Mga ang provincial board sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ato sad giimbitar ang City Council sa Iligan, ang provincial board sa Misamis Occidental, sa Osamis City, ang ilang City Council, o sa Hinguog, sa Bukidnon, sa Camiguin, sa Lanao del Norte. We are inviting them to support us. We should be one in our desire nga kanang atong Lagindingan Airport mudako ilang expand and make it a real Lagindingan International Airport. That's right, no? Mao kana. Aron nga di na ta mo atog Cebu. Yes. Di na mo atog Cebu kung ato tao Hong Kong. Yes. Mo atog Cebu kung ato ka og Japan, mo atog Cebu kung ato ka sa Singapore. Yeah. Mo atog Cebu kung ato ka og Taiwan, og Korea, o sa Amerika ba? Why not here Cagayan de Oro? Why not here in Lagindingan? Nga, kadako niya ang airport. Yes. Unya, ang pasahero, dagan kayo. Nga mogamit niya na ang airport kung hila ka ng himungon nga international airport. That's right. No. So, mo ka na ang atong hangyo, nga gihangyo na to ang mga LGU suban, nga atong mga silingan, nga unta, muuban ka na to, nini nga panawagan na mo ni Mayor Clarix, nga ipadako, i-expand kining airport for the sake of the people, not only of Cagayan de Oro, but also the people of Mindanao. That's right. No? Okay. Labi na karon attorney, no, nga ang Lagindingan Airport from Lanao del Norte, cater siya not just Misamis Oriental and Cagayan de Oro. There are some passengers nga gikan pag Lanao del Norte, Camiguin, Bukidnon. So daghan kayo siya gi-cater niya. Samtangan nga design attorney murag dili gid siya enough sa iyang capacity, no, and of course as a demand, no, sa pasahero nato dra, but ang area ba na attorney specifically kaya ba for expansion? Yes, kaya kana for expansion kay dako kana siya na airport o dili lang expansion sa yang terminal or dili lang expansion sa terminal or sa runway. Expansion usab improve usab sa quality sa services inside. Yes, oo. Kung kana lang ilang carousel kasi kadaot. Kanang butanganan dito sa mga imong mga luggages og napanang style diya sa atong airport nga kining kung musakay ka manaog ka. Kung mo abot ka, musaka ka. Yeah. No, unsa na lang ka kung busa bitaw kung naay mga PWDs diya. Arsahon pa nila. I mean kinaraan naman na kayo na style ug angay na i-improve. Ila sa i-improve ang
parking. Oh. I-improve nila ang parking for the convenience sa mga tao diha. Yes. Ilang i-arrange pag-ayo ang parking nga dili malangan kita. O convenience sa mga tao. Bisan gani kanang atong inspection diha sa mga luggages kanang mga security niya sa kanang mga x-ray na to facilities para ma-inspect sa mga bagahe, i-improve sa kana. Yes. Aron speedier, faster ang movement sa passengers. Yes, kay I think the national government itself murag nakatuna naman yun unta nila no with the current situation of NAIA dapat ang atuang mga airports karon be future ready na gid unta siya no. But kining sa move sa attorney, are we supporting pod kay ato ang nakita ning kining PPP, private public partnership no, like ato nakita sa kining Cebu no nga maayo kay ang serbisyo because of the PPP. Open mapunta no dira sa Lagindingan nga kanang for public and private partnership aron usab nga mas dali nga mapalambo ang maong airport. Yes, kung pwede ka na, mas maayo. Kay we know the difference kung ang gobyerno mo'y modala o kung private ang modala. Mas proven na ka na nga mas efficient ang pagdala sa private. Yes. Pero medyo lang may pagkamahal-mahal tingali. Pero what is important there is satisfied ang tanan ng mga pasahero. Dili kita maglisod, dili para sa karon anak ka sa airport, maabot ang mga alas sa city, dili ka nakalingkod, magsandig ka na sa dingding, tungod sa kadaghan sa pasahero. So I think that should be examined properly. Kung mag-design sila for expansion, George, kinahanglan nga mo-design sila not only good for 10 or 20 years. Yes. They should design the airport 50 to 100 years. Yes. Kana unta ang ilang baton. Para nga dili na mag-usab-usab. Bitaw. Kaya-invest na lang manggali ka. Dapat long term gitsa. Okay. Kabulo na tayo nga kung doon na sa expansion, it will take so many years. Bitaw. So kung muna nga, i-advance na lang na to. If the planned expansion now is only good for 20 years, then let's make it 50 years. Bitaw. Inaot unda no with the resolution nga to ang gipasad sa tuang 20th City Council nagyusab sa pag-urge sa tuang national government, national agencies ang concerned sa maong outstanding concern nga to nakita dira sa tuang Lagindingan International Airport. And of course, we are encouraging usab no sa tuang mga LGUs surrounding Lagindingan no to support usab no for a call for kining fast tracking the improvement and expansion of our international airport aron usab nga kay dili lamang gyud sa gikaingon pa ni Attorney Ed kini dili lamang ang Cagayan de Oro ang maka-benefit dinhi kung ugaling adunay mga expansion or development dira sa Lagindingan Airport, but of course lakip na usab ang tibuok region no ang tibuok Mindanao ang makaapekto dako kay epekto kana isip usata sa mga kining gateway no diri sa Mindanao kining yung Cagayan de Oro City. Let's move on na usab nga sa laing hilisgutanan attorney no kabahin ng gyapon kini when it comes to transportation no. Hindi na kanito nakalabay nga mga semana usa sa mga gisugyot ni kagawad James Judith Pinagi usab sa iyang privilege speech no ang kining pag-allow no sa mga TRICAB or kining bao-bao and pag-amend sa traffic code. Imuhang reaction, imuhang take ni attorney. Amin mo, kung gugma lang sa mga igsuntang mga kabus, ugat ako, di nagitali ko malupigan. Yes. Bata pa ko. I've been in the Coast Oriented Group for so many years. Yes. Si Mayor Clarix mo, gihapon. So, but, na mga butang nga dili gid na to mahimo. Kay supak sa balaod. Kung pananglitan, okay lang unta ang mga studies nga gihimo nga pwede ba nga ang bao-bao ipadaga na to ipaagi na to sa mga national highways. Kung okay lang ang study nga pwede, I think ang national government na mismo ang mo initiate niya na nga initiative o nga programa nga
i-allow, i-permit na taga to permiso ang mga bao-bao sa pag-agi sa National Highway. But I think the reason nganong nga dili wala ka nag-allow sa national government ug dunay balaod niya na nga dili pwede tungod ka na sa pag-study, pagtuon, research, scientific basis. Nganong nga dili sa karong panahon na pwede gami ipaagi ang mga bao-bao sa atong mga national highways. Yes, sa mga secondary highways, yes. Sa mga subdivision, yes. Sa mga lugar nga layo, yes. Dito sa kabukiran, yes. Yes. But when it comes to the national highway, namo gyud balaod nag-ingon nga dili pwede. So dili siya na to pwede buhaton. Yes. Otherwise, mahimo ka ng basis for administrative case Cases, against the yes. mayor, against the members of the city council. Yes. Na nakaibalunutan nga nay balaod, and yet Ato pagiyong supakon. So mura og nagdunggab ta sana sa atong kagalingon. Right. I sympathize with the idea, but the problem is the law is there. Yes. The law is clear, and the law may be hard, but it is the law. No one is above the law. Ito, mga gina-attorney. Nga naman sa balaod. Saod naman yun. Lisod. Now, ang ato is, kung makahimo kita secondary road, constructed by the city, parallel niya ng National Highway, yeah. then pwede na ito ipaagi ang atong mga babaw. But so far, basta National Highway, hands off kita niya. Yes. Wala kita yung mahimo. Kaya ang gamintain niya na is not the city. Ang gamintain sa National Highway, ang DPWH. Yeah. Therefore, ang national government, ang gabuot niya, kung kinsa o unsa ang ipaagi. Now, kita, pwede kita kung nadinis mga city streets, barangay streets, yes, pwede kita mo ka himog balaod. Kaya bitaw kita na, ipaagi man nato mga tricycad. Yes. Because we are allowed by law. Kung kay naaman sa mga kabaranggayan, but wala na, dili man ato ka ng National Highway sa national government na kanaso. Dili na to mabutan ang national government kung miingon sila nga ang mga bao-bao dili sa ipaagi diha. That's right, no? And well, anyway, alang po sa ito ang mga kaigsunan, ilabi na kay design, this bao-bao is wala pa manggigihatagan inig prangkisa nga to operate within the city, no, alang sa pagpapaseroan. But kung kamo na nag-iya mong bao-bao nga for private use, gi-allow man sila within the city, no, city streets, no, kining ato ang city roads, wala man na sila gibawalan noon. So dira lang sa National Highway kay wa na gyud mahimo nga ato ang local government unit ni ana sanglit gikan gid kana nga patakaran sa national government mo na nga lisod gid kay supakon kay murag kita mo imado sa kung aton supakon, no. Well, anyway, magamit ng gyapon yung baba within the city, no. Basta kay within the city lang, and of course for private use only, no, kay dili pa masahiro. Yes, dili pa masahiro kay wala pa matagiyatagag prangkisa ni ana, no. About recently usab attorney, moanling ituloy-tuloy muhang paghatag og reaction sa mga developments usab sa 20th City Council. Recently usab adunay mga political developments sa 20th City Council. Well, it's a public knowledge, no, for the past few weeks. Kumusta karon ang 20th City Council, attorney? Okay kayo. Okay kayo. We are running the city council smoothly. Naay direksyon, na ang hiusa, na ang kooperasyon, naalay mga political changes. Yeah. Political nga mga dynamics nato nagatagon. Yes. Which is natural. Kaya matag karon ug unya na mga tao ra man guta. Bitaw. No, change is permanent. Yes. Yung pa nila, the only Constant, permanent thing on earth is change. Change, yeah. Yan, ibig siguro ba contradiction na kay so naday gyapon. Yeah. So but ang naitabo ungod nato sa city council na ay mga political nga mga changes tungod kay naman din ni nakadungog man ta nga si
Councilor James Judas o si Bernie Yes. bitok-bitok isparsya nga nilukso na daw Ah. from the orange to green, Ah. from the group of Rufus to the group of Mayor Clarix. Medyo gani ito nagmahay. It was nagbagut-but ng gani ito si Vice Mayor Bibot kay nakurat o naiubos sa gibuhat sa duha ka mga konsyales. But we should make it clear nga walay bisan isa ka namo sa grupo sa green, sa grupo ni Mayor Clarix ang nagkagat na ning duha. Oy, kamo dia ala panlukso ng mudinisa mo. Never. Wala ka na namo buhata. Wala namo kana buhata. Wala ka na buhata ni Mayor Clarix. As majority floor leader, wala siya na ko na buhata. Kay, for me, I should support the minority. Because without the minority, there is no democracy. Check and balance. We should have a live and dynamic nga minority party sa city council. So, dili na ko gusto nga, puro silang majority. But, inana man na, dili man na ito na malikayan nga basig nakita po nila nga may pagkadala ni Mayor Clarix ang iyang administrasyon karon, nakita niya nga natiman ang mga yango mo sa katawhan o makana sila kang Mayor Clarix anytime na sila yung mga problema, na sila yung mga concern, nga gusto sila mutabang sa ilang mga constituents, tabangan sila ni Mayor Clarix. Nakita po tingali nila nga diya sa konseho, kung sa ilang gusto isulti, I allow them. Although I have that prerogative to limit what ang ilang mga topics sa mga special reports, but wala ka nako na buhata. Kay lagi gusto ko nga ang atong minority party sa City Council na maka-exercise freely sa ilang freedom of expression. O nakana so wa kita mahimo personal man nila nga decision o wa sige kita labot kita sa grupo ni Mayor Clarix wala man kami nangimbitar nila so but di sana mo sila mabalibaran di sana mo sila mabalibaran kung ilang gusto kay who are we to say no nga remember nga politics is addition. So, hindi sila balibaran. So, the same is true also kung nasa imubiya, hindi sila ito balibaran. Kung inyong nabantayan, George, just a few months ago, si Amy Moreno, magbibiya na po sa majority party. So, inana na siya. These are part of the how a city council works, how a political party works. Naay mga changes from time to time. That's right, no. And with this development, attorney, and sa political development na within the city council, wala ba ni siya nakaapekto sa mga trabahoon sa 20th City Council? Wala man gani kung imong manabantayan wala may among dili may debate dia. Naaman aktibo magyapon ang minority. Naaman gyapon sila ni gani bago naman ang minority leader. Si Ian Atchas. Si Ian ug ako. Unsay gusto ni Ian diha? As majority floor leader sa iyang mga request. Wa gyud ako sa sukad balibari. You can ask him. Oh. Wala na ako sa gipihig. Silang Joey, Abu, sila ni Evie Imano. Never. Wala na ko na sila. For me, they are part of the team. Part of the group. They are honorable people, members of the City Council of Cagayan de Oro. So, dako ka akong respeto kanila. And sa imong pangkikaingon na attorney, part na siya sa demokrasyan. Dili man pwede nga kamo lang tanan dira uyon gid tanan di ba? Kinahanglan magyud siya mo check, kinahanglan siya mo adunay interrogation kuno galing, adunay pag kinibang pag-check gyud sa unsay mga lihok. So part gid siya as a democracy kuan gid siya attorney. Part gid siya sa demokrasya. Integral part gid siya no. Nana siya kining nanay prinsipyo niya na
Kung pulos na lang kamo nasa usa ka side, there will come a time nga mag-unay gid mo. That's right. Kay part ka na sa existence. Oo. So, na negative, na positive. Yeah, Isa yeah. kani sa kurente, na negative, positive. Nana gina. Well, anyway, sa dynamic... Babae, lalaki. Yeah. Normal. Opposite. Well, with the dynamics sa ato ang 20th City Council, atong po nakita nga once ang usa ka programa dili man pod paingon nga kung naa ka sa minority puro na lang gid po ka supak, no, kay wala man tanan nakita sa 20th City Council sanglit grabe lang dynamics tara kung ang mga programa pangkatawhan gyud ilang nakita nga maayo ang kining tumong, well sila man pud tanan, no, ang magasuporta ni ana, just that di man gina malikayan, no, nga to check lang gyud, no, sa usa ka programa usa ka ordinansa, so part gid na siya. And usab sa imuhang I think sa imuha pud ning tahas o imuha po ikaw po nag-oversee ni attorney ang kabahin usab sa reclamation project, no, kay ubay-ubay usab nang utana nini unsa daw kunoy update for 2024, no, sa reclamation project nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang reclamation program sa Cagayan de Oro, gaawat lang kita sa reclamation program usab sa ubang mga dapit sa Pilipinas. Yes. Kay muna kini siya ang in karon. Bisan nga ni sa ubang nasod, labi na sa Singapore. I think more than one half of the land area of Singapore is reclamation. Yes, Reclamation that's right. area. Tanan, halos tanan dagkong syudad sa kalibutan na nay mga reclaim area. Cebu, look at Cebu. Yes. Cebu, grabe ka patsada. Grabe kayo kay patsada kay tungod silang reclamation. And Cebu is trying to catch up with Singapore. Yes, sa Singapore like na Now, dinis Cagayan de Oro, na interested party, di ko lang siya ngandan kay wala pa man officially good approve ng ilang application nga nag-apply na good for reclamation. And ang ilang total land area nga ilang i-reclaim sa Makahalar Bay facing Cagayan de Oro, maabot na kanaog tingaling mga 500 to 600 hectares. Okay. Kung matuman ka na, mausab ang landscape sa Cagayan de Oro. Yes. You can just imagine kung sa kagitsura sa Cagayan de Oro, kung na yung mga reclamation na mga tall buildings along the bay, na yung mga recreational facilities, na yung mga parks na masuruyan sa mga tao. Patsadigi kayo. And ato lang hulatan ang final gid nila nga kinaan naman kita karon sa documentation. Okay. Na yung mga requirements nga paghimuon kay dili na sayon. Usa pa ni sa mga madugo na attorney. Dili sayon. Samo kini kayo kay. That's right. Samo kini kayo kay during the time of President Duterte, iya kaning gisuspender Yes, ang approval sa tanan nga mga application for reclamation in the Philippines. Ngano man, grabe ang corruption. Grabe ang corruption. O dito man tanas Manila ang corruption, apektuhan kita dinis Cagayan de Oro kay kining Department of Pilipinas. Yes. And karon sa akong nahibawan, si Marcos naman presidente, BBM naman presidente, gilift na niya kaning suspension of granting permit sa reclamation. Kay pending ang reclamation sa application sa Dumaguete. Okay. Pending ang reclamation application sa Iloilo, sa dagko nga syudad sa hasta ang Davao. But with that development nga gi-lift na ang suspension sa granting sa permit sa reclamation. So murag makakakita ta na ang bright future, ang mahayag nga ugma nining atong ambisyon nga magduna kitay reclamation sa Cagayan de Oro. Kay Rino, George, ako nga importante na ang reclamation because the city is around 60% or 70% bukid. Bitaw, Gamay ra kayo ang atong area for development nga yung patag. Yeah. Kung magbakay ka gikas Makabalan, paingos na sarit. Bubuo ra kay na. Ita. Di ikumparar nimo.
We are a medium-sized city. We are not as big as Davao. Yes, so Ang Davao is around 300,000 hectares. But Cagayan de Oro is only 40,000 hectares. Can you imagine, ikapilahon, piluon ng Cagayan de Oro? And yet, kana paging 40 hectares ng Cagayan de Oro, sobras katungan nga na bukid. We have to move to the ocean, to the sea. Yeah. Para nga fully develop na to ang potential sa Cagayan de Oro. Kaya we won't tanaw karon patsada kayo ang nagbayan. So we should plan for the future. That's right, no? And this will be another center for development of Cagayan de Oro, and it would dako kay impact no once it will start the reclamation kay additional job nya paghuman pagid sa reclamation. Well, dili man gini siya ingon ana ang in 1 year na nadayon, no? It's a long term kuan dugay kay ang proseso niini, no? But anyway, ang makabenepisyo niini, una gid makabenepisyo niini taga Cagayan de Oro raman gyapon, no? Una nga importante kay nga to support this program usab, and with this development sa 2024 attorney naot nga mao man siguro tanang mga paperworks and kuan no with sa pagtugot na usab sa ato ang national government. Todd, attorney, with this reclamation kay of course kasagaran gyud ini isa mga private nga mga companies ang mag-reclaim, ang mag-operate ngani. So unsay pamaagi ni niya attorney nga dili pud magansi ang atong LGU? Okay. Ang reclamation sharing agreement nas balaod na. Dili na to na mausab. Yes. Ang 49% sa land area nga ma-reclaim. Muadto siya nag-reclaim. Okay. So sa private. Kaya siya may mo gasto. Siya mo gasto sa pagtambak. Siya mangita sa mga balas o yuta bang itambak. So pila ka, grabe iyang gasto. So as a reward for that, as a payment for that, sa iyang efforts o sa iyang kapital nga gibubo, sa iyang pag-reclaim niya na nga area, he is given 49% of the land area. Okay. So asa man ni paingon ang 51%. Okay. Ang 51% will be shared by the city government and the national government through the Philippine Reclamation Authority. Okay. Napila man ang sharing sa syudad o sa PRA. Mas dako ang share sa PRA kay Ocean is not owned by the city, but by the national government. So less than 1/2 ang ato, mas dako ang sa national government. Now, ang ato ng share, the national government, kung panito ang atong share is 10 hectares, ang national government din, muhatag ka na itong titulo ni ining 10 hectares. Okay. Tagaanta nila titulo, 10 hectares, nanay mong titulo, in the name of the city of Cagayan de Oro. Then, the city of Cagayan de Oro, with that title, can dispose that share to the private interested parties. Okay. So, win-win situation yun ito na attorney. Walay. Grabe. Tsada kayo na. Yeah. Although, gamay rin ato. But anyway, the economic effect ni attorney, grabe. Gamay lagi ang ato, pero ang sobra na ilam siya nang ibutang nang i-develop mo. Yes. So, may kato attorney, dili mo. Bahay mo buto sila buhis. Bitaw. Magaling. May after wala na dayon ang kayan. Yearly mangyapon ta na kaya with the tax nga ato ang makumpra ni ana. It is as if. Yeah. Ato lang yapon tanan. Yes. Ato lang yapon. Kita magyapon ang ma-benefit niya ng the totality of the land area nga ma-reclaim. That's right. No? The city will ultimately benefit, not the national government. Yes. Kay grabe niya, dili lang sa naglimit no sa mga taxes nato nga makolekta din once mahuman ang kining reclamation na project, but ang job creation po niini no sa ato ang mga katawhan, additional jobs for Cagayan. Kinsa may laing una mahimulos gyud niini taga Cagayan man gyud no. So nindot kay sa nga programa ilabi na nga
padayon ang pagtubo gayud sa ekonomiya dinhi sa ato ang dakbayan, no? So next pila ka mga years siguro ani attorney, no, makita na nato ang resulta nining maong pagpaningkamot. I hope nga buhi pa ko ana. Yes, of course, of course. This is my idea. This has been my idea. I am the author nining reclamation na ito ordinansa. I am the author of this. Nakita ko na ni nga we need this project para sa Cagayan de Oro. So ako kinang nangamahan ni and then but then this will be a legacy nga atong mabilin sa katawan sa Cagayan de Oro. And hope nga atimanon kini, lambo kini later on para sa atong mga atong mga next generations. Cagayanon. Kini siyang reclamation project na to, attorney, sa initial planning na to karon kay sa Cebu manggod is gi-connect gud siya sa main island, no, ang kining gitawag og SRP. Kining ato ang reclamation, is it an island kanang kuan siya form or kanang connect gud siya ngadto sa shoreline na to karon? Ang original plan sa nag-apply karon for reclamation, it's an island type. Okay. Butang bridge. Yeah, from the mainland to the island na ay bridge. So unsi may niya na, unsi na kamay niya na, dili adversely affected ang mga fishermen. Yeah. Okay, island man siya. Island man, so that means nga magami around the island. Dili mahilabtan ang seashore sa mainland. So kung naay mga fishermen din magpang-install na gapon siya. So, patsada ka na. Kaya kung atong ipikit na sila sa seashore, na ato silang atimanon ang atong mga fisher folks. Kaya marang ubay-ubay ang makuhan dyan. Dagan mapicture. Asman to sila ibalhin. So, but this one, ilang project karon, this will be an island, o patsada kayo kay duha ang epekto niya na ang front niya ng island is another center. Yeah. Kunya ang front sa mainland is another center inatubangay. Yes. So duha ka major front ang imong ma-develop for economic growth of Cagayan de Oro. Okay. Karon kani George, ang gamanid sa ang atiman ginini karon nining mga technicalities of legalities nining atong reclamation is the P4. The people kanang atong sa mga people private and government in the agreements. Nakita niya na grupo o create kana through an executive order implementing the ordinance of the city government. That's right. Creating this P4. PPP. So nana ka na and member po ako niya na o busy in town sila ni attorney Ken, si attorney Joey, para nga ma-fast track ini program. That's right. What's nice about this, attorney, is kuan naman good with the institutionalization pinaagi sa inyong ordinance, hanay naman good siya, no? So murag ato anong yung makita is moving forward, wa nay backward din kina naman institutionalized na with the ordinance and then with the executive order of Mayor Clarix organizing or kining paghimo, no, sa pag spearhead o yun man pag lantaw sa mga developments din, especially with the legalities and technicalities of this matter. So ito yung makita nga pa forward na gyud ato andagan with the reclamation project. Yes. Now let us remember, kita sa gobyerno, kita ang gatag sa inspirasyon sa private sector. Sa pagpalambo sa itong dakbayan. But the prime movers of the development of the city is the private sector. Yes. Yes. The city will not grow as fast as it is now growing kung wala ang private sector. That's right. And kami ni Mayor, ang City Council, we are only help na makakreate kita sa atmosphere that would be conducive for the private sector to engage business in the city.
That's right. No. Inya to po na nakita, grabe ka business friendly ang Cagayan de Oro City. Mabitaw nga bye-bye gyud nga mga investors are coming in and gabobo silang puhunan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro tungod usab sa ka business friendly dinhi sa ato ang dakbayan. And not just because we're the regional center but tungod gyud no sa ato ang mga pamalakad o pagdala nato sa ato ang mga business community dinhi sa dakbayan. Well, anyway, Attorney, dugang hiliskutanan isip chairman usaba sa Committee on Urban and Rural Poor and Housing Development sa konseho sa pud sa imong gitutukan ang kining ato ang mga housing projects dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mga relocation sa ato ang mga kaigsunan. Dili pa lamang dugay, Attorney, imong giduso ang ilabi na ngadto sa buhatan sa Chod ang kining hangyo no sa mga illegal settlers dira sa barangay Patag alang usab sa imuhang gisangunan ang Chod sa paghimo og socio-economic survey ko aron usab nga sa posible no unsay ato mahatag sa ilaha nga mga housing project o unsay ato ang mga pamaagi nini. Can you tell us more about this, Attorney? Kaning nahitabo sa Patag, ako nakaluoy ako niya ng mga tao diya. Stilan, kung gusto lang nato usabon ang kagahapon atong usabon para lang gyud nga matabangan nato kanang mga tao diya nga na afektuhan yan ng pending demolition sa Patag. Naka na sila sa sulod sa military camp, sa Camp Evangelista. O naikaso niya na sa korte na final na karon ang decision. Ang decision ay ipapahawa gid sila. Okay. So, ang kisame nag-file nini sa kaso, ang 4th Infantry Division. Ang Philippine Army. Wala kita ilabot gini ana. Yeah, that's right. Kay for reason of security, nagingon ng Philippine Army nga dili pwede nga mga civilian dinhi. So mo kana nga napildi ang mga settlers kanang ada sa sulod. Ang mga informal settlers nga nasa sulod. O karon na ipapahawa na sila sa atong korte. Atong gihangyo ang korte, kapila na itong gihangyo ang korte. We were granted extension na di sila abugon diha, di sila ipapahawa. But doon ay limit niya na ang hangyo. Kaya kung ato siyang pugson ng korte, ato silang hindukan ng korte, bas ba content man ta? Yes. Because there is that separation of the state and the government. Ang executive, legislative, doon ay separation na. Yes, yes. Principle of separation of powers. Subo ka na nga, doon na kita ipaagi kanyanto nga naghangyo kita sa national government, sa presidente, naghangyo kita. The president being the chief of all the armed forces of the Philippines. Commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Naghangyo kita dito. Pwede ba nga, yan ang kampo sa Camp Evangelista. Pwede ba nga makuha kita bisag mga 10 hectares lang? Kaya ko man na, mga 100 hectares mo din na. Kuha na ito og 10 hectares para dito na ito ibalhin kaya mga scattered nga nagpuyo diha nga mga informal settlers. Ipadala na ito ang resolution. Padala na ito kang Presidente Duterte pagaling ito. Padala na ito sa military, sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, Joint Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Pero ang tubag unsa dili pwede. Mao ka na ilang tubag. So wala kitay mahimo. So kay wala man kitay mahimo, unsa man tumbuhaton sa syudad. Preparar kita of any eventuality. O mo na to nga akong gihangyo ang syud nga kung nakita available nga mga relocation sites atong ikulokar kini mga igsoon ta diha nga maapektuhan. Pero lagi ang atong present situation sa relocation karon kulang kayo. Kulang. Sa kadaghan sa nag-apply. Sa kadaghan sa nagkinahanglan Ginoo ko. Dili kita makatubag sa tanan panginahanglanon sa balay o yuta dinis itong nagbayan sa itong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Imposible ka na mahitabo. With isamot na with the LGU alone, Attorney, di gyud matuwag, no? Ano na to? So, ihurot na lang na to ang resources sa dakbayan sa nga problema kay dili naman ka na mo ang problema sa dakbayan. Right. Daghan. So, kulang gid kayo. And nga to ampo lang ta. Nga kung mahitabo na gid niya, the city, our mayor, Clarix, will do everything in its power to assist nga
ato matabangan ang mga biktima niya nga minusan ta ang ilang mga kaguol, ang ilang mga kasakit. We will do everything nga makuha-kuhaan ang ilang mga kaguol. Yeah, that's right, no? And sa ito nang pagpasabot sa mga we're doing our best, no? As a end sa local government units, just that dili na kadali ang pagmuntar palanggaidaan, no? Sa kining mga relocations. So taas kay nga proseso, and with the current situation nga perti pag yung daghana, no? Sa waiting pagani with ga-apply karon, no? So sa hinay-hinay dili man gyud ingunana siguro kadali ang pagsulbad niini, but sa hinay-hinay, and sa atong mga illegal shelters sa Patag, lagi gikasamtangan na karon gitunan usab sa ato ang buhatan sa TSOD, no? Ang mga pamaagi nga pwede na tumabuhat sa ato sa local government. Nasad from this, attorney, usap po ni sa imong gingusgan, og usap po ni gusto nakita nga dako kay nga tabang ang kining paghatag 20% financial assistance sa katong buot nga mo paliton nga lote, no, alang sa ato ang mga katawhan. Can you tell us more about this, attorney? This is kining dugay naman ko nga chairman sa Committee sa Urban Poor. Unya nakita na ko kaniyadto nga usa sa mga butang, usa sa mga issues nga ngano nga galisod ang mga Urban Poor Associations sa pagpalit sa yuta nga ilang gipuyan. Although ang tag-iya sa yuta willing kayo pagbaligya. Usa lagi tag-iya sa yuta mingon na mala nga sige amo na lang ang ibaligya kay samok man daghan ng tao nagpuyan. Ang problema lang kay wa sila kwarta. Yeah. Kapalit kay kinsa man taon sa kining kapamuyo diha. Kini atong gitawgon nga mga informal settlers. Uban yan na wa may trabaho. Ang uban mga tricycle drivers. Ordinaryo na to nga mga kaigsunan na sa kalisod. So, I think 20 years ago, I member naman ko sa City Council, I had that ordinance 10%. Nga 10%. The city will allow you, if you're an urban poor organization and gusto nimong paliton ka ng yuta ng iyong gipuyan, the government will allow you to borrow 10% of the value of the property. Okay. So kung palanitan, ang value sa property is 1 million, the city government will allow you to borrow 100,000. Yeah. As the city's assistant, para nga mapalit ninyo. So kamo na bahala sa sobra. Sa dagan sa panahon, alabay na ako lagyan po ng chairman. Daghan na itong tabangan. Daghan na itong tabangan. Pero kulang yapon. That's right. Kulang yapon. Daghan na tabangan na ito. Kugman lang, Jesus, daghan ka na dyan, Bugo, around the city, daghan mga organisasyon nga ni-avail niya na 10%. Pero kulang yun, kulang. Samot na with the inflation, attorney, no? Kulang. Kaniya ito, patong ako. Mahal yung yuta rin. Mahal yung yuta. Yeah. Mga lisod kayo, lisod kayong negotiation. So, again, I think last year, I then again passed another ordinance. Amending na ng daan nga ordinance nga 10%. O akong gipahimo nga 20%. Pasalamaton kita sa atong kauban sa konseho, sa atong Vice Mayor Kikang pa niya ito. Okay. Para na ang Vice Mayor, presiding officer. Vice Mayor Kikang, suportado kayo kita sa mga member sa konseho. Napasar ka itong ordinance nga, instead of 10%, nahimo ng 20%. Now, daghan mo avail, yan na. Kaya dako na. Yes, dako kayo nga kandidato. Dako kayo ng patabang. Nalipay ko nga around mga pila ka semana ang nilabay. Kagignan ko man ng TSOD hasta ang city legal. Ako silang hangyo. In order to implement this ordinance, you must have the implementing rules and guidelines and the mechanism on how this organization nga maka-avail. So, about 2 weeks ago, nanagitay gipasar nga ordinansya sa mga guidelines, sa mga requirements, para sa mga organization nga gusto muhulam sa atong city government 20% sa total cost sa yuta nga ilang paliton. Nindot sa attorney kay with napasar nato kadi atong kining ordinansa, at least karon
uniform ang gabayan, no? Kanang naagi gabayan nga, okay, this is the checklist, mga requirements mo na. So dali na kayo sa pag-implement. Nganong importante ka na? Nganong importante ka na? Nagpasabot ka na nga wala kita magsalig sa politika. Right. The discretion is not anymore solely on the part of the mayor. Yes. So, kita mo nga si mayor nisugot niya na. So karon bisa pagmingon ng mayor nga okay pero makasubay sa balaod ang nag-apply dili ka tagaan. Yes. So kini walay politika. Open kini to anybody, any organization as long as mopalo lang ka sa guidelines o sa mga requirements. So mo ginaya programa bang walay pili and nagsubay kita sa unsay kanang insakto. So murag kuan gyapon sa attorney, no, murag inyuhang kining programa nga kanang makita gyud nga kining tiunay, no, alang sa katawan. Para mga applicants karon sa Carmen na ba dito sa lipay kay sila na ila ka na, pero basin may sila libre ka na, dili bayaran ka. Borrowing. Bayaran ka na inyong kasabutan sa pagbayad. But, of course, the city government, dili ka mo lisod-lisod. Ang mga tao mga mga. That's right. At least kay naagid mo maduulan, no? Naagid mapuno sa inyo hang kasi may problem nimo karon 20%. Kung naa man gyud ni pila pagka percent sa kanang interest. Yes, ya kanang atong 20%. Wala interest na. Yeah. So, wala ka na interest, wala patong bisag piso. That's right. Oo. So kung inyong properties 10 million, 20% of that is 2 million. Dako na kayo nga kandidat, no? So may na nga nindot kay siya nga legislation attorney nga from 10% ato ang gipatas ato 20% aron sab nga mas daghan pa gyud taga matabangan ato nga mga katawhan nga mahiluna na in town kung asa sila manimuyo, no, with sa ilahang pampaliton nga lote kay murag garbo po kay na sila sa ilang kaugalingon attorney nga na sila makuha na sila magunitan nga oy amo gini tutulado ni yes, di na mo agi sa piso-piso. Yes. Kay dikta naman sila sa Tagias Yuta. Di na mo agi sa city para isuwan sila titulo. Kung paliton ang syudad mo palit. So inana. Mas mapadali usab, no. Una nga tabangin ninyo inyong mga kaugalingon kay andam gyud na amo suporta ang ato ang local government unit niya, mas ma-lessen usab ang burden sa part usab sa LGU, no, sa alang usab sa illegal settlers. So mao na, no. And of course usab ni attorney katong baguhay pa lamang napirmahan usab ni Mayor Clarix ang kasabutan with the National Housing Authority and sa LGU with Mayor Clarix man kini sa resettlement program usab alang sa mga biktima sa bagyong Odette kaniadto. Okay. Kita sa city, we are always active sa pag-respond sa mga problema, labi na sa balay, kinahanglan sa balay. Nahuman na nato ang atong pagpanghatag sa balay. Pagyuta niya itong mga biktima sa Sindong. Nabutang na nato ang 722 sa Pahiron, Lumbia. Yes, mga nagkirain-lain nga mga dagko nga mga relocation sites sa Indahag, sa Balubal para sa Sindong. So daghan na gid halos na nombra naman tingali gani ang mga natagaan na to sa housing assistance, balay gyud sa mga Sindong victims. Nagdubli-dubli ng uban. Pero wa kita malimot sa biktima sa uban nga mga kalamidad. Yes, so sama na niyang Odette. Now, so there is a kasabutan karon sa city government o sa National Housing Authority nga namatay yuta diha sa Lumbia. Atong gihangyo ang National Housing Authority nga nabamoy kwarta diha kay namiyuta tingi sa balay. Ang situyo aron nga kinsa katong mga biktima sa Odette, bagyong Odette nga naay among listahan diri. Dito na to sila ikulokar. Right. So, dili kita gaundang pagpangita sa pagbuhat o pagpangita pamaagi nga unsaon to pagdaghan ang atong mga kabalayan para sa atong socialized housing program. Yes. Gani si Mayor nakakuha og
commitment gikan sa DSUD, Department of Shelter and Urban Development nga magbutang og housing dako nga housing project dinhi sa Cagayan de Oro nga mukabat sa 25,000 housing units. So daghan kayo. Nanata dinhi sa Lumbia. Okay. So, approve na. Now, kana inoon kung matuman kana wala tili squatters dinhi sa atong lugar. Mahurot ang ato makiter na atong mostly sa atong mga kuan. Mga informal settlers wala na. Mahurot. Pero ato siyang ayuhon. Yes. Kay basin og kita nga ikulukad ato ang informal settlers pero balik lang gyapon sa iyang origin sa iyang gipuy-an. Naduha na iyang balay. Bitaw. Balik-balik ang atong problema. So let us be careful nini nga programa nga effective siya dili kay failure. Yes. Kay lisod kay nga ma-failure. Muna itong gilikayan nga mga kining elephant project, white elephant projects na wala mong punain on din with Mayor Clarix kining commitment no sa pag-serbisyo gayud tinud-anay nga to sa ato ang mga katawhan. Sabi ni mo George nga buhat kay hospital to answer the health needs sa katawhan, buhat ka kung sa mga education needs sa katawhan. Yes. Sayo na kayo buhat ka lang og sa eskwelahan, buhat kay hospital, sa hospital. Solbad na yung problema. But pag-abot sa informal settlers, pag-abot sa socialized housing, pila ka libo ka balay imong kinahanglan. That's right. Pila ka billion ka pesos. Ang entero budget sa Cagayan de Oro for 1 year dili igo sa pagtunga pagsulbad sa problema even 1% of the requirement sa housing sa Cagayan de Oro. Sumo ka na. Mo lagi atong gingon nga dili sa ingon ana gyud kadali kay sa usa ka housing project nato pila pod ka libo, pila ka hundreds of people nga nag-apply ni ana niya ato ang makaters na ara sa mga 20-30 no kay of course limitado ang ato ang funds, di ba? Limitado ato ang funds, limitado atong area, so muna nga digid sayon dili sayon ang pagsulbad nini but with the partnership of the local government and national agencies sa hinay-hinay no sa hinay-hinay nato nga pag himo mga programa ilabi na sa ato ang low cost housing siguro sa kadugayan ato ra gyud ma-accomplish no nga matibawasan nato ang ato ang mga illegal settlers dinhi sa Tandakbayan. With this attorney I know kining daghan pa gyud unta kayo tag angay nga pagkahisgutan labi na sa kadaghan development usab dinha sa ato ang 20th City Council and I know busy pod ang mga adlaw karon attorney siguro sa atong katapusang part no sa ato ang program imuhan lamang mensahe attorney and imuhang panuwangan nga to sa atong mga katawhan. Numerag nahurot ko naman ang gusto ko isulti. Yes. Ako lang salamat kayo sa CIO, Simon George, sa atong mga kauban sa City Council, kauban sa City Hall, atong Mayor Clarix Oy. Sa kataoy CDO. Yes. Ang ato importante nga usara atong tumong ang kaayuhan lang sa dakbayan, ang kaayuhan sa dakbayan, ang kaayuhan sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. We are the melting pot in this part of Mindanao, Cagayan de Oro. So ato kaning atimanon kay lagi obligasyon ta. Obligasyon nato. So salamat ug may buntag sa tanan. Alright, daghang salamat sa oras ug panahon na ato ang majority floor leader Attorney Ed Cabanlasa siyang pag-uban nato dinhi nga ato ang edisyon sa inyong konseho karon. And think gikan lamang sa ginatibuk-ang puwersa sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy, ingin man sa papangulo usab sa ato ang City Information Officer Miss Ivy Escuantero, kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug pagtan-aw pagpaminaw antod sa sunod higayon ug maayong adlaw sa tanan.